Isang araw, may kolektor na hindi marunong sumulat at bumasa. Dahil dito, siya ay hinusgahan ng mga bata. "Bate, di, Popo, Popo," sabi ng mga bata. Napuno siya ng galit at hinabol ang mga bata. Dahil hindi niya naabutan ang mga ito, hinagisan niya ng baston. Natamaan ang isang bata sa ulo at nawalan ng malay. Nilapitan niya ito at tinadyakan. Walang nagtangkang umawat dahil sa takot na sila ay masali sa problema. Sa kabutihang palad, dumating si Don Rafael Ibarra at tinulungan niya ang bata. Hinawakan niya ang kolektor at tinulak niya ito. Nawalan ng panimbang ang kolektor at tumama ang kanyang ulo sa bato. Marami ang nakakita. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang mga pulis. Hinuli nila si Don Rafael at dinala sa kulungan. At sa pagbabalik ng Noli Me Tangere. Mahal kong anak, kumusta ka na dyan sa Europa? Sana mabuti ang iyong kalagayan dyan. May sasabihin ako sa iyo at sana'y hindi mo ito ikagagalit. Ako ay hinuli at kinulong dito sa Pilipinas dahil sa isang kaso ng inhustisya. Ang kalaban ko ay isang Kastila. Walang gustong tumulong sa akin. Gusto ko lang malaman mo kung ano ang kalagayan ko dito sa Pilipinas. Sana ay bumisita ka rito. Kung hindi ka makakauwi, naintindihan ko naman kung bakit. Basta, tandaan mo lagi na mahal kita, anak. Kahit anong mangyari sa akin, pagbutihan mo ang iyong pag-aaral dyan sa Europa at ipangako mo sa akin na ika'y mamumuhay ng walang hinihinayang at palagi mong pipiliin ang paggawa ng tama. Magandang araw po, abogado. Kailangan ko ang tulong mo para sa isang malapit kong kaibigan. Nandito na ang mga detalye ng kaso. Sana'y tanggapin mo ito at may paglaban natin ang hustisya. Tenyenteng Guevara, nagagalak kong tanggapin ang kaso, pero kung kukunin ko yan, mababa ang posibilidad na tayo ang mananalo. Ang payo ko sa iyo ay kumuha kayo ng isang Kastila na abogado. Sana'y maintindihan nyo at sundin ang aking payo. Salamat! Naiintindihan ko. Salamat po. Pagkatapos nito, napagdesisyonan niyang humanap ng Kastila na abogado. Pagkalipas ng ilang oras, nakahanap siya ng abogado. Sinubukan niyang pakiusapan ang abogadong iyon at humingi siya ng tulong. Magandang araw po, abogado. Hihingi sana ako ng tulong sa iyo tungkol sa kaso ng kaibigan ko. Andito ang mga detalye sa papel. Sana'y matulungan mo kami. Pagkatapos kong basahin ang detalye ng kasong ito, masaya akong tatanggapin bilang isang abogado niyo. Maraming salamat po. Kailangan kong bumalik sa Pilipinas ngayon. Magkano po ang isang tiket papuntang Pilipinas? Nalaman ni Maria Clara na uuwi si Crisostomo galing sa Europa. Umalis siya sa kumbento dahil gusto niya na siya mismo ang susulubong kay Crisostomo. Sana maabutan ko pa ang paglilitis ng kaso. Hintayin mo ako, Ama. Mahal, araw-araw kitang iniisip. Okay ka lang ba kung kumain ka na? Kung nakakatulog ka pa ng mahimbing? Gusto kitang puntahan, yakapin at sabihin sa iyo kung gaano kita kamahal. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon na sa wakas nakita na rin kita. Mahal! Sobrang saya ko rin na nakita na kita. Walang nagbago sa'yo. Ang lambing mo pa rin. Kumusta ang buhay mo doon sa Europa? Kwentuhan mo naman ako, oh. Napakaganda ng Europa. Kasing ganda mo.
Sana nga, sa susunod na punta ko sa Europa ay kasama na kita. Ikaw, kamusta ka sa kumbento? Maayos ba ang kalagayan mo doon? Oo, marami akong natutunan doon. Napakabait rin ng mga madre. Mabuti naman. Oo nga pala, mahal. Ba't ka umuwi ng Pilipinas? Hindi pa tapos pag-aaral mo sa Europa. Nakakulong si ama ngayon. Babalik ako sa Europa pagkatapos ng isang buwan. Kailangan ko munang gumawa ng paraan upang makalaya siya. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Sisiguraduhin kong makakalabas siya sa kulungan. Puntahan natin si Papa ko at hihingi tayo ng tulong sa kanya. Sige, maraming salamat talaga, mahal. Oh, Crisostomo, nakauwi ka na pala? Bakit ka na pa rito? Nakulong po ang aking ama. Ha? Paano? Bakit? Hindi ko alam ang buong detalye pero sigurado akong walang siyang ginawang kasalanan. Hihingi po sana ako ng tulong sa inyo. Mahirap yan, lalo kung Kastila ang kanyang kalaban. Hindi ako sigurado kung makakatulong. Ma, pakiusap po. Tulungan mo si Crisostomo at ang kanyang ama. Ay, sige na nga. Gagawan ko ng paraan. Salamat, Ama! Nakipagkita sina Crisostomo, Kapitan Tiago at Maria Clara sa abogado ni Don Rafael bago magsimula ang paglilitis. Magandang araw po. Ako po yung anak ni Don Rafael. Ito po si Kapitan Tiago at ang kanyang anak na si Clarita. Naparito kami upang mas malaman namin ang kaso ng aking ama at kung paano kami makakatulong sa kanya. Magandang araw din sa inyo. Narito ang lahat ng mga detalye sa kaso ng iyong ama. Basahin niyo muna bago tayo mag-usap. Aba, base sa nabasa ko ngayon, ilusente talaga si Papa. Oo nga no, ang nakasabi rito sa autopsiya ng kolektor. Sabi ng doktor na matay siya hindi dahil sa ginawa ni Ibarra, kundi dahil sa depression. Lahat ng inyong sinasabi ay tama, pero meron tayong mas malaking problema. Ang iyong ama na si Don Rafael ay maraming mga kaaway dito at dahil sa kaso na ito, marami ang nagbigay ng mga akusasyon laban sa kanya. Upang manalo tayo sa kaso na ito, kailangan tayo ng ebidensya na magpapatunay na inosente ang iyong ama sa lahat ng akusasyon na tanggap niya. Malapit na magsimula ang paglilitis. Wala na tayong oras para humanap ng ebidensya. Ano na ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, iho. Marami akong kilala dito sa San Diego at mga kaibigan. Ako na ang bahala sa ebidensya. Dumating na ang araw ng paglilitis ni Don Rafael Ibarra. Magandang araw sa inyong lahat. Simulan na natin ang paglilitis ni Don Rafael Ibarra. Panig ng akusador. Pwede na kayo magsimula. Iyong karangalan. Ito po ang mga akusasyon laban kay Don Rafael Ibarra. Panig ng akusado. Maaari ka nang magsimula. Iyong karangalan, ito po ang mga ebidensya na magpapatunay na inosente si Don Rafael Ibarra. Lahat sila ay kinakabahan sa magiging pasya ng hukom. Base sa narinig ko ngayon sa bawat panig, napagdesisyonan ko na ang panig ng akusado ay inosente. Salamat sa tulong at sa suporta, mahal. Sa wakas, makakalaya na si ama. Sa naging pasya ng hukom ay maraming nalungkot at nadismaya. Di ako naniniwala na walang kasalanan ni Rafael na yan. Ikaw, naniniwala ka? Oo nga, baka patay pa yan pag pinalaya. Hays, ewan ko na lang. Anak, salamat at dumating ka. Hindi ko talaga inaasahan na makakauwi ka. Hindi kita kayang pabayaan, ama. Gagawin ko ang lahat para malayo ka sa panganib. Pagkaswerte ko naman na may anak ako na katulad mo. Tiago, Iha, salamat sa lahat ng tulong.
Walang anuman po. Masaya ako na maayos na ang kalagayan mo. Walang problema. Mag-ingat ka sa susunod, ha? Abangan sa pagbabalik ng Nole ni Tangere. At this portion of the video, we will now show you our values reflection. You may now pause the video at any time for you to get a better chance of reading our reflections.